Uuwi ka ba ng Pinas na walang ipon? Huwag kang mag-alala. Sa video na ito, ipapakita ko sa iyo ang 10 hakbang sa OFW retirement planning at investments para kumita ng passive income at palaguin ang iyong portfolio bago ka umuwi. Maraming OFWs nakakaligtaan ng retirement planning at investments. Sobrang daming nagre-regret pagdating sa Pinas. Lalo na kung wala pang retirement fund o portfolio na nag-grow habang nagtatrabaho abroad. Kaya sa video na to, tututukan natin ang mga practical OFW retirement checklist para hindi ka mahirapan at gagabayan kita step by step sa tamang investments, passive income strategies at portfolio management. Ang video na to ay para sa kaalaman lamang, hindi personal na payong pinansyal. Affiliate products in the shelf below. Alam mo ba na maraming OFWs ang nagbabalik sa Pinas pero wala pang financial freedom at karamihan ay wala pang retirement fund, solid investment portfolio o planong mag-generate ng passive income. Ang resulta, mabilis mauubos ang ipon. Hindi kumikita ang pera at nawawala ng pagkakataon na palaguin ang iyong wealth building habang nagtatrabaho abroad. Maraming nagre-regret dahil hindi nila nasimula ng portfolio diversification. Hindi nag-i-invest sa stocks, ETF o mutual funds at walang matibay na cash flow plan para sa future. Huwag mong hayaan na mangyari ito sa iyo. Sa video na to, bawat step ay mahalaga para maprotektahan ang iyong financial future. Mapalago ang iyong investments at magkaroon ng passive income. Nagagabay sa pamilya mo habang nagre-retiro ka sa Pinas. Tuturuan din kita kung paano i-optimize ang iyong retirement fund, insurance coverage at capital growth strategy para sa long-term net worth at wealth preservation. Ang gagawin natin ay 10 actionable steps na may practical tips sa investments, portfolio diversification at passive income strategies. Sa bawat takbang, ipapakita ko kung paano i-optimize ang iyong retirement fund, cash flow at financial strategy para lumaki ang iyong net worth at maprotektahan ang pamilya mo. Kung susundin mo ang mga steps na ito, makakapagsimula ka ng wealth building, capital growth, at financial freedom kahit bago ka umuwi ng Pinas. Ang pinakagandang bahagi, kahit maliit ang simula, sa consistent investing at tamang portfolio management, unti-unti mong mapapalago ang pera mo at makakabuo ka ng steady passive income habang nagtatrabaho abroad. Kaya huwag na nating sayangin ang panahon. Simulan natin ang OFW retirement checklist para sa secure at prosperous na future. Step 1. Simulan ang iyong retirement fund. Kahit maliit lang ang simula, ang consistent savings at time deposit, high yield savings account o low risk investments ay makakatulong sa long-term growth ng pera mo. Halimbawa, kung makakapag-ipon ka ng kahit $100 bawat buwan at ilalagay mo sa account mo na may annual yield, sa loob ng ilang taon ay makikita mo ang epekto ng compounding na pinakamalakas na tool para lumaki ang iyong net worth. Tandaan, ang pinakamahalaga ay consistency. Hindi laki ng initial investment. Kahit maliit, basta tuloy-tuloy, unti-unti itong lalaki at magbibigay sa iyo ng financial freedom sa future. Step 2. Huwag ilalagay lahat ng pera sa isang lugar lang. Maglaan sa equities, mutual funds at index funds. Ito ay tinatawag na portfolio diversification, na protection sa market volatility at para sa capital appreciation. Halimbawa, kung ang isang stock ay bumagsak, may iba ka pang assets na magbibigay ng kita. Mas stable ang long-term growth ng portfolio mo kung diversified ito. Tip: pwedeng simulan sa mga low-cost ETFs at unti-unting idagdag ang ibang investment instruments para lumalaki ang iyong net worth. Step 3. Simulang bumuo ng passive income streams. Pwedeng ito ay mula sa dividend income, rental properties, online business o kahit maliliit na investment platforms. Ang goal, kumita ka ng kahit hindi ka aktibong nagtatrabaho para may cash flow
habang ikaw ay nasa Pinas. Halimbawa, kahit $50 to $100 kada buwan sa dividend-paying stocks ay pwede na maging dagdag na monthly income. Habang tumatagal, mas malaking epekto nito sa iyong retirement fund at financial security. Step 4. Siguraduhin na may cash reserve o emergency fund. Ideal ay 6 to 12 months ng monthly expenses sa savings account o insured deposits. Ang fund na ito ay proteksyon para hindi ka ma-stress sa biglaang gastusin tulad ng medical emergency o repair sa bahay. Ang tip, huwag hawakan ng pera na ito para sa investments o gastos araw-araw. Think of it as a safety net para sa iyong wealth preservation. Step 5. Optimize your tax efficiency at siguraduhin na may sapat na insurance coverage. Dapat may life insurance, health insurance at long-term care plan ka. Kung may pamilya ka, ito ay proteksyon sa kanila habang ikaw ay nagre-retiro. Ang tamang tax planning at insurance ay makakatulong sa capital growth at makakaiwas sa problema sa pera sa future. Ito rin ay bahagi ng iyong financial strategy bilang OFW. Step 6. Mag-invest sa US stocks, ETF at index funds. Gumamit ng brokerage account o online trading platform para mas madali ang portfolio management. Ang strategy, long-term investing, dollar cost averaging at portfolio rebalancing. Halimbawa, kung bumaba ang market, mag-add ka sa stocks para mas ma-maximize ang capital appreciation. Ang regular na pag-invest at pag-monitor ng portfolio ay susi sa long-term growth at sa pag-build ng wealth-building mindset. Step 7. Regular na i-monitor ang iyong investment portfolio. Siguraduhin na naka-align ito sa iyong financial strategy at risk tolerance. Gumamit ng apps o fund management platforms para madaling i-track ang performance. Halimbawa, makikita mo kung aling stocks o funds ang nagbibigay ng dividend income at alin ang kailangan ng adjustment. Ang monitoring ay nagbibigay daan para sa proactive na desisyon, hindi reactive, at ito ay critical sa retirement planning. Step 8. I-set up ang iyong retirement income strategy. Pwedeng monthly annuity o phased withdrawal mula sa retirement fund. Ang layunin nito, hindi maubos agad ang pera at magkaroon ng steady cash flow habang nagre-retiro sa Pinas. Ang tip, mag-combine ng passive income stream sa withdrawals para mas ma-maximize ang financial freedom mo. Step 9. Huwag kalimutan ng estate planning at legacy planning. Gumawa ng trust fund o updated will para maprotektahan ng financial freedom ng pamilya mo at maiwasan ang disputes sa hinaharap. Ang step na ito ay mahalaga para sa wealth preservation at para masiguro na ang ipon at investments mo ay mapapakinabangan ng pamilya mo. Step 10. Patuloy na matuto tungkol sa investments, portfolio management at financial strategy. Ang finance landscape ay nagbabago. Bagong US stocks, ETF, mutual funds at high-yield accounts ang lalabas taon-taon. Kung updated ka sa trends, mas madali ka makakagawa ng desisyon para sa long-term growth ng iyong retirement fund at wealth-building strategy. Quick question. Ikaw, nasimulan mo na ba ang iyong investments o retirement fund? Comment sa baba kung ano ang first step na gagawin mo. Huwag kalimutang i-like ang video kung nakatulong ang tips na ito para mas marami pa akong ma-share sa OFW community. Kung nasundan mo ang lahat ng 10 OFW retirement steps, makakaumpisa ka ng palaguin ng iyong investments, passive income at financial freedom bago ka umuwi sa Pinas. Laging tandaan, simulan ng retirement fund, mag-diversify at protektahan ng pamilya sa pamamagitan ng insurance coverage at estate planning.
Kung gusto mo pang matuto tungkol sa portfolio managements, US stocks at long-term growth strategies, isubscribe mo na ang channel na ito at i-click ang bell para hindi mo ma-miss ang mga susunod na videos. Salamat sa panonood. Sana handa ka na para sa financial freedom at secured retirement bilang OFW.